Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15, verses 57 hanggang 58. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Victorious Christian Living. Again, sa pag-aaral po natin nung early church, ay makikita natin na sila po ay victorious sa kanilang pamumuhay. Yes, meron po mga trials, may mga persecutions, at dinadaanan din nila kung ano yung mga problemang pinagdadaanan natin ngayon. In fact, mas higit pa. Mas marami silang pinagdaan ng problema noon. Yet, mapupunan ninyo sa kanila pong pamumuhay, sila po'y nagtatagumpay. At ang sabi pa nga dyan sa 1557, sila'y binibigyan ng tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. At yan din po ang mensahe ng 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Sabi diyan, "But thanks be to God who always leads us in triumphal procession in Christ." Pansinin niyo po, yung salitang always. Who always leads us. Lagi silang nagtatagumpay. Kaya alam niyo po, totoo po yun, ang Kristiyano po, dapat laging nagtatagumpay sa buhay na ito. Kahit tayo may mga problema at pagsubok na pinagdadaanan. Kasi po yan ang pangako sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, alamin natin yung sikreto bakit sila nagtatagumpay. Unang-una po, because of the message they heard. Alam niyo po, napakahalaga po ng mensaheng napapakinggan po natin. Kaya mag-iingat po tayo doon po sa ating mga pinaniniwalaan at pinapangaral. Kasi alam niyo po, makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Sabi sa Acts chapter 19, verse 20, the word of the Lord is spread widely and grow in power. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, may buhay po yan. Lumalagana po yan kapag ito'y naipapangaral at makapangyarihan po ito. Ibig sabihin doon pa lamang po sa mensahe ng mabuting balita, sapat na upang tayo po ay magtagumpay. At alam niyo po, mahalaga yung napapakinggan nating mensahe. Naalala niyo po yung kwento ng mga Israelites nung sila ay papasok sa Promised Land, nagpadala si Moses ng mga espiya. At yung 10 po doon sa espiyang yun ay they spread a bad report. Sinabi nila, yes, maganda yung lupain, kaya lang ang mga nakatira doon ay mga higante. So, hindi natin sila kayang talunin. Kaya, nung narinig ito ng mga kababayan nilang Israelites, pinanghinaan silang lahat ng loob, except for Joshua and Caleb, na sa simula pa, sabi nila, pasukin na natin ang Promised Land na ipinangako sa atin ng Diyos. At alam niyo po, dahil po yung mga Israelites ay naniwala sa bad report nung 10 espiya, hindi sila nakapasok sa Promised Land. Mababasa niyo po yan sa Numbers chapter 13 verses 26 hanggang 34, Numbers chapter 14 verse 5 and 23. So kita po ninyo, depende sa mensahe na napapakinggan po natin. Ngayon sasabihin ninyo, pastor, sa Old Testament yan. Actually, sabi po ng Book of Hebrews chapter 4 verses 1 to 3, yung gospel, ganun din po dapat natin unawain. Kasi ang sabi po rito, the gospel or the message they heard was of no value to them because those who heard did not combine it with faith. So sa panahon natin ngayon, dapat po ang paniwalaan natin ay yung good report at hindi po yung bad report para makaranas tayo ng victorious Christian living. Kung ikaw ay sakitin, huwag mong paniniwalaan yung sinasabi ng iba, naku, matanda ka na, nagsusulputan na yung mga karamdaman na yan. At yung sinabi ng doktor, naku, tuloy-tuloy na yan, manghihina ka na.
hanggang sa ikaw ay mamatay na. Alam niyo po, ganun po yung mga bad report, lagi kang tatakutin. Ano po, kung ikaw ay laging financially down, sasabihin ng iba ay naku, mahirap makabangon sa ganyang problema, hindi ka na makakaahon dyan at mababaong ka na sa utang. Pero alam niyo po, don't believe that bad report. Believe what the Lord God says sa atin po, na pangako niya ay isang bagong buhay at buhay na ganap at kasiya-siya. Pwedeng i-turn around ng Lord ang kalagayan mo sa buhay dahil gusto niya ma-experience mo yung goodness ng gospel. Kaya kung mapapansin nyo, hindi lamang po kasalanan ang pinag-uusapan sa Biblia. Ano po? At yung problema natin sa ating mga attitude, character, hindi po. Ang Biblia sa simula't simula pa nagtuturo yan ng mabuting balita. Kasi gusto ng Lord ma-experience natin yung promised land katulad ng mga Israelites na dapat sana nakapasok sila sa promised land, pero marami sa kanila hindi nakapasok dahil pinaniwalaan nila yung bad report. Napakahalaga po ng pagkaunawa natin ng gospel. Dun magsisimula ang ating tagumpay. Pangalawa, they are victorious because of their faith in Jesus. Napakasimple lamang po ng kanila pong message noon. Faith in Jesus. Wala silang maraming topic. At pagka nagsisermon po yung mga apostol, ang pinapangaral nila ay yung pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya mapapansin nyo doon sa Acts chapter 13 verse 16, nilinaw ito ni Pedro. Sabi niya, by faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. Kaya gumaling yung lalaking lumpo ay dahil sa pananampalataya in the name of Jesus. It is Jesus' name and the faith that comes through Him that has given this complete healing to him, as you can all see. Yun pong pinanggalingan ng healing nung lalaking lumpo. Yung pananalig sa pangalan ng Panginoong Jesus. At yung pananampalatayang nagmumula rin sa Diyos. Kaya alam niyo po, basic ang message nung araw It's about faith. Faith in Jesus. Kaya naalala ko po yung crippled man o yung lumpo dun sa Listra. Nakita lamang ni Paul dun sa Acts chapter 14 verse 9 na meron siyang pananampalataya para gumaling. Kaya agad-agad ay pinagaling siya ni St. Paul in the name of Jesus. So makikita nyo, noon pa lang pala pinapangaral na ang pananampalataya. Today, nakikita ko po, medyo nagkukulang tayo dyan. Mas pinapangaral natin yung mga problema, yung mga circumstansyang nagaganap sa mundo. Sa halip na ang mensahe should be the message of faith. At tandaan niyo po sa 1 John chapter 5 verse 5, who is it that overcomes the world? Only who believes that Jesus is the Son of God. So dito'y pinapangako po na tayong mga nanalig sa Panginoong Hesus ay magtatagumpay. Magtatagumpay tayo laban sa gawa ng kaaway at sa sanlibutan ito. So pong application nito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi diyan, stand firm, let nothing move you. Sa buhay na ito, huwag tayong padidistract. Kasi si Satanas gustong-gusto tayong i-distract, para mawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Sabi diyan, always give yourself fully to the work of the Lord. Maging busy tayo kay Lord. Yung iba busy sa sanlibutan. Tayo dapat busy kay Lord. Mag-serve tayo kay Lord. Gawin natin yung ating pong Christian duties. Ipaglingkod natin yung ating buhay sa Panginoon. Ipangaral natin ang mabuting balita. Maniwala ka, kapatid. Kusang maaalis sa iyo yung mga problema mo, pati ang mga iniinda mo sa katawan kapag busy ka kay Lord. At ang sabi diyan, your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, be ready for harvest. Abangan mo, darating yung harvest time. At aanihin mo yung mga pananangin, yung mga pagpapagal sa Panginoon, dahil ang Diyos natin nagre-reward yan sa lahat ng nananalig sa Kanya. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning.